Lumutang ang kabobohan ni Sara dito. Lumutang ang kabobohan niya. And pinilit niya eh. Tinry niya na i-divert yung usapan sa ibang bagay. Pero hindi siya pinabayaan. Hindi siya binigyan ng puwang para i-divert yung usapan. At itong ganap na to mga kotsero, ipinapakita kung the whole strategy ng Duterte camp. Oo. Dito natin makikita kung ano ang strategy ng Duterte camp pagdating sa batikos, pagdating sa mga bagay-bagay. Sa totoo lang. Na-reveal, nagkaroon ng character reveal. Bigla-bigla. Ay, wait. Bago tayo pumunta dyan, as usual tayo mag-shoutout muna sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app, lagyan yung account details nyo at pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa yung promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan o. Sara Ontiveros, clash over politicizing of 2025 OVP budget. Hindi ko na lang babasahin, panoorin na lang natin kasi mas masaya siya panoorin. Okay, then Senator Risa is now recognized. She's just catching her breath because she came from two other obligations. One is the Commission on Appointments and another hearing. Thank you. Salamat po, Chair, at magandang hapon po sa lahat, mga kasama ko sa Senado at yung OVP family. Dalawang tanong lang po, Chair, para ngayong araw. Una po, I note that a huge chunk of the OVP's 2025 operations budget, 1.909 billion pesos, will be used for the delivery of socio-economic programs, such as one medical and burial assistance program. Okay. This supplements other healthcare programs of the government to assist DOH. indigent individuals and families. For 2025, 771.445 million will be allocated for the program. Sa loob niyan, 600 million pesos for medical assistance and 171.445 million for burial assistance, which are, Madam Chair, very similar to the medical assistance to indigent or financially incapacitated patients program o DOH. MAIF-IP of the DOH. And DSWDs, Assistance for Individuals in Crisis Situations, or AICS. Pangalawa, disaster operations, which aims to provide relief goods to disaster-stricken areas not commonly reached by other agencies. DSWD. Para doon, 101.644 million pesos. And is also similar doon naman sa disaster risk management program of the DSWD. Third, relief for individuals in crisis and emergencies, or providing food boxes or food items to families who are ineligible for OVP's other services. So 50 million pesos, which is also similar to DSWD's AICS. And last, Magnegosyo Taday, livelihood assistance for those with entrepreneurial skills, DTI? 150 million pesos, which is also similar to DOLE's DOLE. naman, Okay. Integrated Livelihood Program o DLIP. So, ang tanong ko po dito, Madam Chair, anong nag-lead sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? May ginawa bang studies para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies, Madam Chair? Actually, mga kotsero, niraise na natin to before. May topic tayo ng isang araw, yung nire-request na 2.2 billion para, sorry, not 2.2. 2 billion budget ng OVP. Tinapik natin yan ng isang araw. At nung nakita natin yung mga proyekto na gusto niyang gawin, sinabi rin natin yung sinasabi ngayon ni Risa Ontiveros. Parang replication lang to ng mga proyekto ng ibang ahensya. Kung hindi man ibang ahensya, LGU. Lalo na yung burial assistance. Diba? Lalo na yung burial assistance. Diba? Parang, it's so LGU. Diba? Ganun. So, kung popondohan yung opisina niya at ang gagawin lang niya ay uulitin kung ano yung ginagawa
ng ibang mga ahensya, di might as well i-divert na lang yung budget na yun na ibinigay sa kanya, rekta na dun sa mga ahensya. Kasi ulitin lang naman niya eh. What's the point? Yes, Madam Chair. Thank you. Noong ako po ay nangampanya, 3 lang po yung sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po, edukasyon. At 3, mapayapang pamumuhay para sa ating mga mamamayan. Nung pumasok po kami sa Office of the Vice President, tiningnan po namin ang mga pinakamaraming requests ng ating mga kababayan. Una-una po, ang lagi po naming natatanggap na request ay medical and burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently sa tali ng mga requests, no? Yes, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi Scholarship. namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung higher educational institutions. Pero sinasabi nila nahihirapan kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata at sa pagkain ng mga bata. Kaya meron kaming bago, ito yung educational assistance. At ang panghuli naman, lagi naming natatanggap na request galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay naging biktima ng disaster, whether man-made or natural disasters. So sila po ay lumalapit sa Office of the Vice President. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. So, ang tanong is this. Simple lang yung tanong. Ang tanong is, bakit yung program, ano yung nagdulot or ano yung sanhi or reason behind the programs that you developed? Nilang naman yun eh. Anong dahilan sa likod ng mga programa? Ba't mo siya binuo? Yun lang yun. Oo. Ang haba-haba ng sagot niya. Sa sobrang haba ng sagot niya, ang ending ng kanyang sagot ay yung oath na I will do justice to everyone. Haba-haba ng sagot niya. May tali, tinali yung mga request, etc. etc. Yun daw yung mga nag-top, etc. etc. Okay, walang problema. Ang tanong is this. Are you the right agency to address the issue? Are you the right agency to address the issue? You're the Office of the Vice President. Well, ako mga kotsero, yung sa tawag dito, disaster relief, hindi ko na questionin yan. Disaster relief naman yan. Lahat naman tayo kailangan ng suporta sa panahon ng sakuna. Okay lang yun. Hindi ko na masyadong questionin yan. Pero, again, mga kotsero, it's not responsive to the question. O sige, nagtali ka ng mga dami ng requests. Ito yung pinakamarami, etc. Is your study limited to that? Tapos, ang ending nyo, kokopyahin nyo yung programa ng ibang ahensya? Pinakamarami daw yung burial, tsaka burial assistance. Natural, ang dami namamatay na Pilipino. Ang mahal-mahal magpalibing. Anong impact nung burial assistance sa giving justice to every man? Does it contribute to giving justice to every man? Pero parang ang labo. Ang labo eh. Tsaka ginagawa na yan sa LGU. Nire-replicate mo eh yung trabaho. Ano pa kaya ang pwede mong gawin tungkol dyan? Kung yan talaga ang issue. Di sana, lakihan na lang yung budget ng LGU. Lakihan na lang yung budget ng ENSA. Ba't ka pa bibigyan? Anyway, tuloy natin.
Salamat, VP, Madam Chair. Sabi nga ng VP, Madam Chair, libre na yung public school, libre na rin yung higher education, bagamat ni-note nila na sinasabi Uy. ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila sa ilang mga programs na nakalodge sa ilalim ng libreng edukasyon na iyan. Kaya nga kinonsider nilang mag-launch ng ganitong mga katulad na programs. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga Yun. programa dun na lang sa mga line agencies natin, tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities Yun, ng executive department, sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Patay. So, eto na. Ang sinabi ni Risa, di dalhin na natin yung budget doon sa ahensya. Tapos, hihingi na lang tayo ng allocation. Bilang Office of the Vice President. Alam nyo, mga kotsero, ganyan po ang sistema sa LGU. Ganyan din po ang sistema sa lower house. Yung mga congressmen natin, pag dumalapit tayo doon, di ba ano sinasabi nila, bibigyan lang tayo ng guarantee letter. Tapos yun ay ibibigay natin sa mga ospital, yun ay ibibigay natin sa mga kung saan man. Ganon din sa mga senador. So, subok na yan. Kumbaga yung proseso na yan, subok na. Wala nang ano yan. Wala nang dapat question mark dyan. O dapat wala nang issue yan eh. Oo. Kasi, ginagawa na yan eh. Wala nang ano doon. Wala nang masama doon. Subok na yan. At yun na talaga yung proseso. Kaso nga lang, hindi nagpatalo ang si Lakwat Sara. Hindi nagpatalo, nag-meltdown na din. Nag-self-destruct ang lola mo. O, pakinggan nyo. Madam Chair, we only submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AIX ng DSWD. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIX sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man, at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Tanim intriga agad. Office of the Vice President kami. So kapag nagdadala kami ng cases sa mga ahensya, sinasabi, hindi namin kayo bibigyan kasi OVP kayo. Kalaban kayo. Kailan pa nangyari? Kailan pa nangyari? Pakotsero, pati nga nung panahon ni pati nung panahon ni Leni Robredo, ganyan yung sistema. Tinanggihan ba siya ng mga line agencies? Siyempre hindi. Leni Robredo yun ha. Galit na galit si Digong dun. Kasi mga kotsero, malamang sa malamang, intriga yun. Oo. Sana naglabas ka na rin ng case study. For example, in the case of this individual, according to his sworn statement, tapos. Yan ang nangyayari. Kaso wala eh. It's just you. And you. And you, and you, and you. Salamat VP, Madam Chair. Wini-welcome ko yung sinabi nila na the VP would leave it to the discretion of the members of Congress. Medyo nagitla ako nung sinabing
minsan pag may nire-refer ang OVP para sa AIX, ang feedback ay kalaban niyan. Dahil Madam Chair, I believe tayo sa Kongreso when we appropriate the budget, merong implicit na assumption tayo doon na pagkatapos in the exercise of our oversight function, yung parehong level ng professionalism we demand of ourselves ay presumption of regularity, Correct. ine-expect Presumption of natin sa regularity. lahat ng members ng executive, Correct. lalo na when they are working together. Kaya gaya ng sinabi ko kanina, wini-welcome ko yung sinabi ni VP na they would leave it to the discretion of the members of Congress, and tayo naman ay hindi tayo bibitaw sa mahigpit nating pag-ensure na these programs be implemented by the appropriate agencies o kahit in collaboration with each other na naaayon talaga sa tamang standards above partisan politics. And therefore, at the proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies Yun. na may klarong Patay. Di tatanggalin yung kay Sara. opportunity for OVP na mag-request for Ouch. allocation as for other offices in the executive. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, for 2025, one of the OVP's program Tanggal ang budget. Natanggalan na, nalagasan ng budget si Sara. Sabi ni Risa, siguro in the proper time, I will lodge a motion na yung mga proyekto na sinasabi ni VP Sara, di ba Michelle Valdez, salamat sa super chat, yung mga proyekto na sinasabi niya, alat na lang natin sa line agencies. Tapos maipag-coordinate na sila doon, maipag-collaborate na lang sila, etc. etc. Because, I think they are above partisan politics. So, parang ganon. So ngayon, dahil sinabi niya yan, mga kotsero, maririnig natin si Sara, ang meltdown ni Sara in 3, 2, 1. Pagbabago campaign, 1 million learners entries, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of books. Isang Kaibigan Books, a children's book authored by the VP. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin, Ay, nag-pause. Hindi siya nag-pause. Actually, nung may ganyan talaga siya. Nag-stop talaga siya. more tungkol sa librong ito? Chair, let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Yan na! Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion Yan to na! lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question. I will Anong connect? Anong connect? Oo. Ang sinabi niya, pinopoliticize daw yung budget dahil daw sinabi ni Risa Ontiveros na in the proper time, ikokontrahin daw niya yung budget ng OVP at yung budget na nakaalat para sa programa nila, which, by the way, ay kapareho ng mga nasa line agencies already
sa DOH, sa DSWD, sa DOLE, tao dito, isa daw yung sign ng politicizing. Tapos, nag-quote siya ng sinabi ni Risa Ontiveros na tayo dito, si Duterte daw is the threat to the existence of whatever. Tapos doon siya natapos. Hindi ko na-gets. Alam nyo kasi mga kotsero, ako lang naman to, no? Hindi naman ako eksperto, hindi rin naman ako ganong kahusay. Pero siguro ako bilang isang nakikinig, ang iisipin ko, siguro ang tamang sagot doon sa sinabi ni Risa Ontiveros would be i-defend na hindi pareho yung mga serbisyong ibinibigay ng OVP at ng mga ahensya na sinabi ni Risa Ontiveros. For example, yung programa po namin, sabihin ng OVP, yung programa po namin sa medical assistance ay hindi kapareho ng doon sa DOH. Bakit? Kasi po ganito, ... etc. Kailangan po namin yung budget para dito, ... Ang sa DOH po ay ganito, pak. Pero yung sa amin ay ganito, pak. Yun yung dapat naging sagot niya para ma-defend niya yung budget. Pero hindi. Anong sinagot ni Lakwat Sara? Anong sinagot ni Lakwat Sara? Ang sagot niya, pinupolitika nyo yung budget kasi sinabi nyo, kami ay banta. Banta kami. What the F? Seriously? Kasi mga kotsero, yun yung tamang sagot dun eh. The more appropriate response would be, hindi po pareho yung programa namin with other line agencies because ito po yung serbisyong binibigay namin na hindi po katulad doon sa line agencies. It's that simple. Instead na nagtanim ka ng intriga, dapat sinagot mo na lang yung tanong. So hindi, inuna mo yung pagme-meltdown mo eh. Certainly, if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Exactly. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So, I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make at the proper time propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin lalo na't masikip ang fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad Correct. ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong Alam niyo mga kotsero, hindi ako supportive sa mga dilawan. Alam niyo yan. Lalong hindi ako supportive sa mga sosyalista at mga komunista. Kaso nga lang, ang bobo talaga ni Sara eh. sa sobrang bobo ni Sara, wala ka ibang choice kung hindi suportahan yung mga katulad ni Risa Ontiveros. Di ba? Ang hirap pagtanggol ni Sara, guys. Ang hirap pagtanggol ni Sara. Sa totoo lang. ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Antiveros a copy so that she will know what is the content of the book.
This question is not only for Ha? me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question Simple lang yung bilang tanong. isang Simple mambabatas lang. sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Simple lang tanong, simple lang. Sagutin na lang ng rekta. Madam Chair, this is an example of politicizing Oh my the God. budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi nakalagay Bakit ba feeling mo, si Saral, sa lahat ng sa lahat ng bagay inaatake ka? Simple lang nung tanong. Tungkol saan yung libro? Napakadali sagutin nung tanong. Tungkol saan yung libro? Tungkol saan yung librong sinulat mo? But ang ending mo, they're politicizing the budget of the senator. What the hell? yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam What the F? Hindi ko naiintindihan kung saan nanggagaling yung angst at attitude. Saan hinuhugot yan? Sasagutin mo lang naman eh. Tungkol saan yung libro? Tungkol sa dalawang batang magkaibigan. Yun lang po. Okay. Hindi ko naiintindihan. Ba't kailangan mag-angas? Di ba? Hindi ko naiintindihan yung fact na yun. Yung part na yun, hindi ko talaga gets. Ba't kailangan mag-angas? Anyway. Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. Bad attitude? It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Tolentino, do you have Madam Chair? Madam Chair. No? Yes, Madam Chair. Hindi ko rin Ganun-ganun lang, no? maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, I do not appreciate... Ano yung sinabi niya? Hindi ka pala nakikinig. I do not appreciate. Ano sinabi niya? Hindi pala nakikinig eh. Boba. noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako.
pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko Okay. sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Dami Sabi ko sa sinabi. kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? So what? With the So what? Anong connect? Anong connect doon sa libro mo? Unang-una, anong connect doon sa libro mo? First order of business, anong connect ng kwento mo tungkol kay Risa Ontiveros at ang pagmamakaawa niya na kumuha ng suporta sa Visayas, Mindanao o sa Davao City doon sa pagsagot ng tanong na ano yung content ng libro mo? Anong connect? Number one. Number two, naniningil tayo ngayon, sumbatan time. Sumbatan time. Oo. Sumbatan time na. Number 3, tatlo pa po to mga kochero. Pangatlo, this again proves, this goes to show na si Sara ay nasa posisyon lang ng pagka-vice-presidente para siguruhin na merong isang Duterte sa poder ng national. Para sa national scene. She's not really in the office of the vice president. Hindi siya tumakbo bilang vice-presidente para sa interes ng sambayan ng Pilipino. Hindi. Siya ay tumakbo bilang vice-presidente para sa interes ng pamilya niya. Kaya binudol niya tayo. Nakaka-disappoint. My goodness, I hate drugs. with due respect to our resource persons and also our colleagues, I think this doesn't really. I understand there's history among all of us here, but I think that we should really stick to the budget. And I think Correct. this is just being very objective. I would like to ask also, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it and evaluate what the content of the book is. But maybe just a general, we won't ask line by line, ano ba yung libro na yan? But tell me, is it for good manners and right conduct? That's fine. Is it science? Is it history? So maybe just a general one, so we can just answer it. Because I understand that every office will have its own advocacy and initiative. So, but then, I don't think it's also wrong for us to be curious what it is about. So just a general one. Any of the undersecretaries can tell me what the topic of the book is? Is it history? What is it? Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Okay. Then that's for the record. It's about friendship. Madam Chair, Nakasimple just the pala. last point. Okay. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, 'di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento Sakit pa na ng ba? kwento na sinabi dati na walang kinalaman sa tanong ko. Just for the record, as a last point, Madam Chair, this is public funds and we're making inquiries about them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Okay. For the record, I Madam think that Chair. is Thank not you, yet Madam Chair. personal, but I Yes. understand the emotion is high. But let's continue on. If you have any more questions, Senator Risa, we will Those have are just around- my 2 questions, Madam Chair. Maraming salamat po. Thank you. Ay, Diyos ko. My goodness. Kasi nga naman, alam niyo mga kochero, itong si Sara, yung kaaganyan-ganyan niya, that will be, and mga kochero, itong exchange na to was for all the world practically to see.
Buong mundo nakapanood yan. Lahat ng Pilipino all over the world na nakapanood yan. Dito pa lang sa channel ko, ilan na agad ang United Colors of Benetton dito eh. Iba dito, mga nasa Amerika, nasa UK, nasa Canada. Minsan may nag-message sa akin, nasa Kota Kinabalu, mga ganun. Di ba? Magugulat na lang ako, may mga lugar na hindi ko naiintindihan, hindi ko alam yung pangalan, pero nandoon sila. Sabi nila, supporter daw nila ako. Thank you very much po sa pagsuporta. Ibig kong sabihin, mga kotsero, ito pong drama na to ni Sarah at ang kanyang meltdown, yung tema ng live stream natin ngayon, meltdown ha. yung meltdown ni Sara Duterte is for all Filipinos all over the world to see. At kung meron pa mang na-enjoy itong si Sara Duterte na suporta, I think sa Mindanao na lang mananatiling mataas yan. Hindi na sa buong Pilipinas. Malamang sa Mindanao mataas pa rin. Pero I doubt na masusustain niya yung mataas na survey ratings after this event. Nakakahiya siya. Nagmukha siyang pera. Oo. Sinabihan lang naman siya na yung budget na hinihingi nila, idediretso dun sa mga ahensya kasi kapareho ng proyekto niya eh. O di tapos maipag-collaborate na lang dun sa ahensya, mag-MOA kayo, mag-MOU kayo, what have you. Make it legal. Tapos, yun yung kayo yung mag-i-implement. Nagalit. Sabi, hindi sa amin ibigay. Tigas ng fizz. Tigas ng fizz. Pero again, mga kotsero, and this is another point. Nag-self-publish ka ng libro. Ba't hindi ko yung gumastos? Ba't hindi ko yung pumondo ng 10 million para ipamigay sa kung kani-kanino? Bakit kailangan Filipino people, Filipino taxpayers money ang magbabayad ng political aspirations mo? Ipipilitin mong ilusot sa political harassment, etc., or politicizing, etc. Mga kotsero, isipin po natin, tayo po ba dapat ang magbayad ng pagpapalimbag at pagdidistribute ng libro ni Sara Duterte? Mas gugustuhin ko pa na yung 10 million na yan, kung magpapalimbag na din lang naman, gamitin na lang sa pagpapalimbag ng mga libro para sa mga bata. Para sa mga paaralan natin, yung mga totoong subjects, English, kung saan mahina sa PISA. English, Science, Technology, Engineering, Mathematics, doon na lang. Mga totoong libro na makakatulong sa intellectual development ng ating mga estudyante. Aanhin natin yung 10 million para sa isang libro na isinulat ng isang aspiring author ba siya? I don't know. Oo. Yung children's book niya na hindi natin maintindihan kung bakit siya sumulat ng children's book. And this exchange with Rizzo Ontiveros just revealed, number one, the emotional immaturity of Sara Duterte, number one. Pangalawa, the lack of intellectual honesty, and capability na rin siguro of Sara Duterte. So good luck sa mga supporters ng mga Duterte. Parang mahihirapan kayong ipanalo si Sara sa 2028. Lalo na kung patuloy siyang magiging ganyan ang ugali. Sorry kayo. So mga kotsero, ganito lang po muna tayo sa ating live stream. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Go Share YouTube channel. At paki-follow tayo sa ating Facebook page. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. At maraming pong salamat. I'll see all of you tomorrow, mga kotsero. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?